punong guro ng iba't ibang paaralan, mga guro, magulang, at kapwa o magsisipagtapos. Tapos na yun? Maraming hamon sa buhay. Hindi lang ako ang hinamon, kundi tayong lahat. Patuloy tayong hinahamon ng tadhana. Biniyayaan ako ng magandang pamilya at mabungang pamumuhay. Ngunit sa isang iglap, unti-unting nilalagas ng panahon ang mga iyon. May mga umalis, may mga dumating, may mga binawi, may mga ipinagkaloob. May mga tumapa, may mga tumulong, may mga tanong, ngunit wala pang mga sagot. Sa murang edad, nasaksiyan ko ang madaming pangyayari na hindi naaayon sa aking mga mata. Sa edad na 6 na taong gulang, ang araw-araw na hindi pagkakaintindihan ng mga magulang ko ang unang naging hamon para sa akin. Araw-araw, every hour, every minute, pag-aaway nila ang sand trip namin magkakapatid hanggang sa naghiwalay sila. Panandali ang nagkaroon ng katahimikan ang araw-araw. Ngunit hindi pa pala tapos ang pagsubok na iyon. Sa paghihiwalay nila, nahirapan ako. Ngunit higit sa paghihirap ko ay pagtitiyaga ni Mama na ibangon kami. Financially disabled talaga kami. Yan ang top 1 na problema namin bukod sa araw-araw na pag-aaway. Si Mama, for 7 years has been a very, very good, loving single parent to us. She's not just a woman, not just a mother and a father, but also my living mentor, my inspiration and my best friend. Iginapang niya kami, ipinaglaban, sa pangakong kahit na anong mangyari, magtatapos kami nila ate. Naaalala ko noon, may time na pumapasok ako, nasira-sira yung shoes ko. Na minsan pa nga, hindi na ako nag-aalmusal. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera pang project ko. Ngunit sa awa naman ng Diyos, nakakaraos kami. Mula kinder ako, pinanatili ko ang pangunguna sa klase. Hindi pa man dito sa Cavite, kaya't aking pinasasalamatan ang aking mga naging guro noon na tumulong ng paghubog sa aking talento at isipan. Just before I stepped to grade 4, lumipat kami dito dahil sa isang malaking kadahilanan. Nung una kong makita itong school na to, nanibago ako. Hindi ko kasi naiwasang i-compare siya sa dati kong school sa Taguig, na mas malaki at mas kumpleto ang facilities. Una, natakot ako sa mga makakasalamuha ko. Sa panibagong pakikisama na naman kasi, kaya akala ko mahihirapan akong mag-adjust. Una kong naging guro si Sir Leonard Jesus, and I was given a chance to join the storytelling contest. Nanalo ako noon, first place sa district level, tapos second place sa division. Si Ma'am Desena pa ang principal noon, na siya rin namang nagbigay ng unang break sa akin. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo, Ma'am Desena. Hindi ko po kayo malilimutan. Naaalala ko pa kung paano ninyo ako porsigidong itrain at pinagkatiwalaan. Pumupunta talaga siya sa bahay, umulan bumagyo, para lang ikapapanalo ko at ng Conchu Elementary School. Naaalala ko rin noon na siya pa yung nag-provide ng long sleeves para may maisuot ako sa paligsahan na iyon. Yun ay ang simula at marami pang sumunod. Mga quiz bees na sinalihan ko, may panalo, may talo. May academic, may sports. Sobrang saya na sa murang edad, ang dami kong na-experience na iti-treasure ko at iti-cherish ko for the rest of my life. Sa alma mater kong Barangay Conchu Elementary School, sa mga teacher at student at mga kaibigan na nabuo, salamat. Sama-sama nating itinaas ang bandilan nito at patuloy pang itataas sa pamamagitan ng pagpapakilala kung sino tayo at kung saan tayo galing. Alam niyo po,
dito lang ako pumasok ng nakatsinelas. Instead of being malungkot, natuwa pa rin ako dahil minahal ko na ang lugar na ito. Sama-sama kami, paminsan na naglalakad pa uwi. Kahit alam naming malayo, minsan pa nga kahit may pamasahe, naglalakad pa rin. Alam naman natin kung gaano kahaba ang kotse. Sama-sama, binabato yung puno ng sampalok sa mangga. Tapos ipapasalubong namin pag-uwi. Meron pa yung kulitan namin nila Joseph. Yung times na habang naghihintay ng teacher, sasayaw siya ng kagatlabi habang nagkakatuwaan kami. Mamimiss ko yung ganong mga moment. And I have to be honest to admit that I've been so happy, blessed and proud to be a consulate. Lalaki pa ang school na to at kikilalanin balang araw. Tayo din, sa mga kaklase ko, mahaba pa ang lalakbayin. At tulad ng sinabi ko, marami pang hamon at pagsubok. Nagsisimula pa lang ang mga iyon. Just never give up. Ang life I describe parang online game yan. Kung gusto mo mag-level up, lagpasan mo ang challenges. To our beloved principal, Ma'am Roman, and to all my teachers, Sir Alan, Ma'am Nueva, Ma'am Divina, Ma'am Garcia, and most especially to my advisor, Ma'am Ceballos. Thank you po sa pagtsatsaga, pasensya at kaalaman na i-share nyo sa amin. Pasensya na po sa ingay at kakulitan namin. Sa mga pangaral at sermon na akala nyo papasok sa kaliwang tenga at lalabas sa kanan tenga naming lahat. Salamat sa pagiging pangalawang gabay at magulang namin sa school. Kung hindi rin dahil sa inyo, hindi kami makakagraduate. Hindi ako magiging valedictorian. Salamat sa pagbabantay at hanggang ngayon kumpleto pa rin kami at wala pa naman nakikidnap at natatanggalan ng organ sa katawan. Please continue to live with a heart full of knowledge and kindness to share with your next batch of students. Sa mga kaklase ko, say goodbye to your crushes. Gusto ko mangako tayong lahat sa isa't isa. Natuto pa rin ang ating mga pangarap. Walang susuko. Ngayon, magla-level up na tayo. Sa high school na mas marami ng pagsubok iyon sigurado. Mas marami ding crush kaya huwag mag-alala. Always thank God. Kasi lagi ako nagdadasal. Unang-una pa nga ang sa listahan ko yung magkabalikan na sila mama at papa. Kasi alam ko nahihirapan na si mama. May plano sa akin si God, sa ating lahat. Kaya kung hindi umaayon ngayon sa atin, yung mga gusto natin, matuto tayong maghintay at the same time, magpasalamat pa rin kay Lord. Laging tinuturo sa akin ni ate, God will never leave you empty. He will replace everything you lost. If He asks you to put something down, it's because He wants you to pick up something greater. Pati yung, I felt sorry for myself because I had no shoes until I met a man with no feet. Ang dami-dami nating hinihiling sa buhay natin when we don't even look back and see what surrounds us. Why don't we count our blessings na lang kaysa mag-demand kay Lord, di ba? Gusto ko rin magpasalamat kay Papa. Kahit wala siya ngayon at nasa piling ng iba. Papa, thank you. You will always be my father and you are always welcome to us. Kahit na nagkaroon ng gulo sa pamilya natin. Thank you pa rin. You made us all stronger and we will always love you. Nasaktan kami sa pag-alis mo. Napwektuhan ka, hindi lang ako. Maraming nasira, ngunit marami pa rin umaasa na babalik ka pa. Bumalik ka na. Gusto ko sana isabit sa iyo ang medal kasi tinupad ko yung pangako ko sa iyo. Pero sorry, wala ka. Mama Mir, Tito Rolly, Mami, Tita Flor, Tita Neri, and family. I want to share you this medal. Salamat sa pagtulong nyo, sa walang sawang pagsuporta. Babawi ako. Babawi ako pag nakatapos ako. Tita, pasensya na. Ate Lalin, thank you. Ate Lalab, thank you kasi tinutulungan mo si Mama.
Nagtrabaho ka at huminto sa pag-aaral para mapagtapos mo kami. Lord, na mapagkalinga at maawain, always be our guide. I never know how much it costs to see our sins upon that cross. Thank you for saving our souls by being crucified. Salamat for providing us everything and let your will be done. Sa mga magulang ng mga nagsipagtapos, bilang nangungunang mag-aaral, ipinahahatid ko ang lubos naming pagpapasalamat sa mga paghihirap nyo, sa pagmamahal nyo sa amin. Patuloy po sana ninyo kaming suportahan. Mahal na mahal po namin kayo. To all my classmates, congratulations, good luck, and God bless to all. Fighting!